Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa, no? So ang video to ay mula kay Opinion Mo TV. So meron itong pamagat na grabe, ito pala ang pinakamasamang ginawa ni Duterte sa buong buhay niya. Alamin ito ang katotohanan. So na-curious ako kung ano yung pinakamasama. So clinic natin, panonoorin natin, bibigyan natin to ng reaction. So bago natin simulan, Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ganang mamagat ng video ito, grabe, ito pala ang pinakamasamang ginawa ni Duterte sa buong buhay niya. Alamin ito ang katotohanan. So, Opinion Mo TV, Pilipinas, like, comment, share, subscribe, start. Naniniwala mga idol sa ating Panginoong Jesucristo at sa lahat ng mga sumasamba sa Kanya, ay nakakalungkot lamang mga idol pakinggan na ang ating mismong presidente noon na si Duterte ay siya pa ang mandalait sa ating Panginoong Hesus. Alam naman nating lahat mga idol na sumasampalataya sa ating Panginoon na ang lahat ng mga tao mga idol, lahat ng mga taong bumabastos sa pangalan ng ating Panginoon ay may karampatang parusa. At ang parusang ito mga idol ay actually proven na yan na parang yung si John Lennon nata yun, diba, na parang sinasabi niya doon na masikat pa daw yung kanta nila kay Jesus Christ. Ayun, biningbing siya ng fan. Yung sa Titanic, nung sinabi niya na even God can't or cannot sink the ship, ayun, lubog. Tapos ito naman, marami pa yon. Tapos si FBRD naman, tinawag-tawag niya na stupid, sikat, diba? So, yeah. Tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung kailan niya ito ipapataw sa taong nang maliit at sa mga taong hindi naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Narito nga mga idol ang patunay na mismo ang ating dating Pangulong si Duterte ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Actually, sobrang weird, diba? Na yung tao na hindi naniniwala kay God, nahuli, diba? Pagbabayaran sa kasalanan, tapos ginawa ng prayer rally. Well, dati pa naman nung time na 'di ba, gumagawa din sila ng prayer rally bago pa itong isyong to. Weird. Muli nating balikan at pakinggan kung paano niya questionin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Paano ka maka-inherit na yung Diyos mo pinako sa krus? Hindi na wala ng bilib. Ako ang Diyos, ako si Paco mo. Sabihin ko, lightning. Wow, person mo ito. Tinawanan niya. So, hindi niya na-gets. Yung pagpapako naman ng Diyos, hindi naman yun about sa, may kapangyarihan ka naman pala. Ikaw yung Diyos sa lahat. Bakit magpapapako pa ka? Pakaka pa. Ginawa niya yun para sa kasalanan natin, diba? Dahil sobrang makasalanan natin, sacrifice niya yun, diba? Kasi kung hindi niya ginawa yun, walang mapupunta sa langit, impyerno lahat. Ay nako, sunugin mo lahat ng mga irehis. Isa yan mga idol sa mga dahilan kung bakit nga ba mga idol pinahintulutan ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na nagaganap ngayon kay Duterte. At narito pa nga mga idol, possible din. Pero si God naman kasi hindi naman kasi siya nagbibigay ng mga ganun. Siguro mga pagsubok lang, or siguro si FBRD, pagbabayaran niyo yung kasalanan niya. Yeah. Ilang mga video na nagpapatunay na talagang ang ating dating Pangulo mga idol ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos, at ayon pa nga mga idol sa kanya ay mayroon siyang sariling Diyos na pinaniniwalaan. At ang maging baka si Gibbs yan si Gibbs kasi appointed son of God Baka si Gibbs yung pinaniniwalaan niya. Di natin alam. Kailan nga mga idol sa atin ng ating Panginoon ay kanyang kinwestiyon. Man doubted His creation. Tinawag na yung ahas, tapos binigyan niya ng apple. Kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, kumain ka. Si Adam and Eve naman yung nag-decide nun
'Di ba? Hindi naman yung Diyos. Actually, kung anuhin ba nga, parang nag-benefit pa nga tayo kasi meron tayong meron tayong choices sa buhay. 'Di ba? Kung maniniwala tayo kay God or hindi, kung susunod tayo kay God or hindi. 'Di ba? Walang sapilitan. So kinain ni Adam. Then Malice was born. Malice. Who is this stupid God? Stupid o talaga? Grabe ang weird, no? Ay, hindi siyang weird. Sobrang cringe niya pakinggan. 'Di ba? Kung sasabihin naman ng iba na joke lang yan or ginagamit lang niya as an example, pangit kasi. Kasi presidente kasi siya, tapos sobrang sikat niya, daming bumibilib sa kanya. Ayun, nasali tuloy siya sa mga sikat na personalidad na parang, nakatikim ng rat ni God. O ewan ko kung direct rat yan. 'Di ba? Parang ano lang din, taong bayan lang din yung nag-anticipate, 'di ba? Pero wala, kaya naman din bahalang humusga. Pagputang akong ganun. Pinuta pa. Tsak-tsak mo lang ng nanay pati tatay mo. Hindi mo na ka makasali. Tapos ngayon, may original sin ka. Kang ng klase. Anong klaseng reliyon yan? So, question niya rin yung about sa original sin. Yan ang hindi ko matanggap. Very stupid. Samantala mga idol, bago tayo magpatuloy, itong si Duterte nga mga idol ay mayroon pang balak na magpatayo ng sarili na niyang iglesia at tatawagan ito nga mga idol na iglesia ni Duterte, kahit na ito mga idol ipabiro ay hindi magandang pakinggan. Tayo, iglesia ni Duterte. Walang bawal. Bahala ka na kung ano gusto mo. Walang bawal. Gusto mo maglimang asawa, sige. At sa ating pagpapatuloy nga mga idol ay muling binala Kung walang bawal, what if tsugiin ka ng miyembro mo? So, hindi ka magagalit. Walang bawal Natan ni Duterte ang ating Panginoon at pinikwestiyon na naman niya nga mga idol ang kanyang ginawa at pati nga mga idol ang Biblia na kung saan nga mga idol ay nakasulat doon ang lahat ng mga pangyayari na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Malinaw nga mga idol na si Duterte ay hindi naniniwala sa Biblia. And God was lonely. And there was nobody to please him. Ngayon ko lang nalaman na ang God, malonely pala. Everything in the Bible. Kulang babae sa tabi siguro. Grabe binabastos niya talaga. Like, binabastos niya talaga ng sobra. Grabe yun. Actually, di ko nakita tong mga statement na to, men. Like, never akong, yung stupid God lang. Yung sinabi niya lang na stupid God. Tapos yung iba dito, ngayon ko lang sila nakita. Grabe, hinamon niya pala si God. Tapos ngayon, ang akala nila, uy, mag-withdraw tayo sa ICC para hindi tayo karmahin, hindi tayo magantihan. Ayun, ginamitan ng Interpol. 'Di ba? Parang si PBBM patuloy yung naging archangel ni God. Ay, nako. Sino nag-publish ng Bible na yun? May printing press sila, no? And even itong Last Supper. Who are the idiots na? Grabe. Basta na lang ginawang santok itong mga to sa painting, San Isidro. Tapos may mga pare pa na nagtatanggol dito kay FBRD. Like, men, siguro naman kilala nyo yung paring yan. Na kahit nasa mass siya is, sinisingit niya yung politika. Tapos, ganito yung mga pinagsasabi niya. 'Di ba? Who's those idiots nung Last Supper? Stupid God or whatsoever. Di nila kino-call out to. Okay lang sa kanila to. Pablo, St. John, San Rodrigo. At narito pa nga mga idol ang ilan sa mga video na kung saan ay muli binanatan ni Duterte ang ating Panginoon at muli ngang minura. Narito nga mga idol at kayo na muli ang humusga. Your God is stupid. Totoo naman. Mas sinabi ko, your God is not my God because your God is stupid. Mine na sila. Tahimik yung mga tao Kasi kahit sila parang nakikringean, napakinggan. Yan, kakatawag mo ng stupid God. Sino kaya yung sinasambit ni FBRD sa kulungan ngayon?
Or baka 8 years, yeah. Ang lahat nga mga idol ng sinabi laban sa Panginoon ni Duterte ay hindi daw siya di umano nga mga idol hihingi ng pasensya anuman ang mangyari at kahit pamilya Si ano ba yan? Si Tolentino ba yung nasa likod niya, men? DDS din pala siya dati. taon pa nga mga idol ang dumaan ay hindi siya hihingi. Sir, someone saying you should apologize for the public. No, I will not do that. Definitely. Not in a million years. Ang lahat ng ginawa mga idol ni dating Not in a million years. Ayun. Kulong ka sa dahig ngayon. Tapos baka kapag ka mahatulan ka, million years yung hatol sa'yo. Ay, nako. Pangulong Duterte ay mayroong kapalit. Mayroong kabayaran mga idol at kahit sino man sa atin mga idol ang magyurak sa pangalan ng ating Panginoong Diyos ay mayroong parusa na sa atin ay naghihintay. Kaya naman huwag na huwag nating mamalitin mga idol ang ginawa ng ating Panginoon. Tama. Lalo na ang paglalang sa atin kung paano niya tayo ginawa. Narito nga mga idol ang isa nating kababayan na magpapaliwanag nga mga idol kung ano ang posibleng mangyayari mga idol sa mga taong kagaya ng Duterte na nanghamak sa pangalan ng ating Panginoon. Actually, si God naman is ano naman siya. Hindi naman siya yung tipo talaga ano na hihigpitan niya yung mga anak niya. Tayong lahat anak kasi tayo ni God. Hindi naman siya yung tipong hihigpitan niya tayong lahat. Pero halimbawa ganyan, ikaw, grabe na yung pinagagawa mo sa mundo na pwede ka nang makapandamay ng ibang tao. Like, grabe na yung pangyuyurak mo sa kanya. Parang makakatikim talaga or sasampulan ka talaga niya. Diba? Something like that pa. Grabe yung sa Titanic, sila John Lennon, sino ba yun? Marami sila, men. I think 5 ata yun. Kilabot kung paano niya murahin ang Panginoon. At dito, kino-question niya ang gawa ng Panginoon. Sino siya para questionin or tanungin ang gawa ng Panginoon? Nako, Dito po, courtesy din kay Marisol Templo ba yan? Or Templo, I think. ako upang magbahagi ng katotohanan at i-share ang mga pangyayari sa lipunan na dapat malaman ng mamamayan. Okay. Hindi po ako bayad tulad ng sinasabi nyo. Hindi ako nasasaktan sa mga sinasabi ng bayad. Ganyan naman yung mga DDS eh. Kapag hindi ka papabor sa kanila, it's either adik ka or bayad ka. Nasasaktan ako para sa inyo kasi ang mga mata nyo ay pilit nyong isinasara kahit na bukas. Yeah. Kahit na napakaliwanag ang mga gawain ng Tatay Digong nyo La. ay mali. Ano po, tulungan niyo po akong i-share ang video na ito para malaman ng marami at ma-open ang kanilang mga mata at mapanood nila mismo kung gaano katindi, Share the video daw. kung gaano minura ni Tatay Digong nila, Tatay Digong nyo ang Panginoon at kayo na po ang humusga. Ang pag-insulto sa Panginoon at sa kanyang mga gawa, lalo na ang pagmumura sa kanya, lalo na ang murahin ang Panginoon ay isang blasphemous na gawain. At hindi pwedeng hindi maparusahan ang sino mang gumawa nito, pagkat ito ay tinatawag na blasphemy. Nasusulat po sa banal na aklat na sabi ng Panginoon sa Exodus 20 verse 7, it says here, "You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name." Grabe. Ganun po katindi ang ginawa ng inyong Tatay Digong, ng Tatay Digong nyo. Actually, yung karma niya, hindi nga lang yun sa sa pangmamak niya kay God eh. Pati din yung sa mga victims, di ba, ng EJK. Noon, nang una ko po itong mapanood, talagang nangilabot ako. Hindi ko sukat akalain na, hey, kaya Same. pala nang sabihin ito. Paano na nasabi? Same, kahit ako, nung pinapanood ko. Actually, sabi ko nga sa inyo, ngayon ko lang nakita yung mga video yun. Ewan ko, hindi kasi ako mahilig manood ng SONA din dati. Or ng mga press con ng Pangulo. Ang parati ko lang napapanood dati is about dun sa mga bardagulan nila sa Dilawan or something like that lang ba. Ito, bakit niya nasabi ito? Walang sino man na pwedeng mag-question sa gawa ng Panginoon sa perfection ng kanyang creation. At ito po ang ginawa ng Tatay Digong nyo. Kayo na mga supporters niya na ipinaglalaban nyo. Si Tatay Digong nyo. Ha?
Panuorin niyo po ito sapagkat kung kayo ay tunay na maka-Diyos, may takot sa Diyos, kayo ay nananalangin ng ikabubuti ng inyong buhay at ng ating bansa. Isa po itong black. Kawawa nga din yung ibang mga DDS na sobrang nabulag na sila at grabe na yung pag-iidolo nila kay FPRRD. Kasi pwede silang malihis or pwedeng malihis yung landas nila eh. Akala nila okay lang to, astig to eh. Di ba? PIU. PI ka. Di ba? PI mo. Gaganon-ganon nga. Tapos, stupid ka. Biglang gaganon-ganon. Blasphemous Wala nang filtered ba? Blasphemous act na ginawa ng Tatay Digong nyo. Kasi tinatawag kong Tatay Digong nyo, kasi hindi po ako kasama doon. Hindi po kasama doon yung mga nag-a-against kay Tatay Digong nyo. Di po ba? Medyo, yung sound niya, it's a bit foul, but it also sounds alike sa ginagawa niya ko. Talagang hindi katanggap-tanggap, nakakakilabot. Kayo po, kung tunay kayong mga Kristiyano, dapat alam nyo na ang sinusuportahan nyo ay hindi padala ng Panginoong Diyos na banal, kundi padala ng kalaban natin, kalaban ng Panginoon ni Satan. Nako. Tapos wala na. Kaanohin ka ng mga DDS yan, sasabihan ka na bangag. Kasi against ka sa nila. Tapos yung iba naman, ilulusot lang nila yan as joke lang, nagbibiro lang naman si Tatay Diggs. Pero para sa akin man yung ibang mga binagsasabi ni FPRRD doon, I think hindi biro yun. I think yun na talaga yun na naniniwala. Diba? Kaya nga nagawa niyang diba? Nagawa niyang anong tawag doon? Nagawa niyang mag-war on drugs. Diba? Kasi siguro wala na siyang guilt. Pagtsutsugin natin to. Mga addicts lang naman to eh. Wala ang pake sa human rights. Kasi tanging ang mercenaryo lamang ni Satanas ang pwedeng magsabi ng ganito. Biruin niyo, minura niya ng pagkalutong-lutong ang Panginoon. Ito ang ginawa ni Satanas, kaya siya pinarusahan ng Panginoon. Mula sa langit ng magrebelde, kinwestiyon ang authority ng Panginoon at gustong makapantay sa kapangyarihan ng Panginoon. Si Satanas ay pinarusahan ng Panginoon at itinapon dito sa lupa. Kaya marami ditong mga kasamahan ni Satan na gustong linlangin yung mga taong may pagkilala at relasyon sa Panginoon. Matapos ninyong mapanood mga idol at mapakinggan ang mga pagmumura ni Duterte sa ating Panginoon at mapakinggan ang paliwanag ni Sister na ito, ay ano ang inyong paniniwalaan? Maniniwala pa rin ba kayo mga idol sa inyong idolo? Wala, maniniwala pa rin sila. Importante naman sa kanila hindi naman yung sa pinaggagawa ni Digong kundi yung para sa kanila may nagawa daw kasi si FPRRD. Yun naman yung palati nilang stand eh. Diba? Okay lang pagtsutsugin yung mga dikas, nanlaban man yan, or na extrajudicial killing man yan, or collateral damage man yan, as long as may mga naligtas daw na gagasahin pa sana. Diba? Yan naman parati yung nila eh, yung pambara nila. Tapos ito, wala yan. Di nila pakikinggan yan. Mga nanonood mga idol ng video na ito, ano ang masasabi ninyo sa video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinion. So yun lang naman mga kanoisi. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video yun tayo mula kay Opinion Mo TV. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun. Grabe. First time ko lang makita yun, min. Like legit talaga. Diba? Yun pala yung mga pinagsasasabi ni FPRRD dati. Grabe. Siguro kung yun nga, first time ko lang nakita talaga na na tinawag na stupid God ni FPRRD. Yung si God. Tsaka hindi ko lang pinansin yun dati kasi parang syempre as a DDS supporter loyal, parang tayo na parang ganyan na siguro siya ang klaseng tao. Pero kung titingnan mo lahat ng mga compilation na yon, grabe yun min, na search natin yung
Wait lang ha, wait lang. Mayroon tayong video dito ng mga sikat. Ito yun 8 sikat na tao na namatay dahil hinamon ng Diyos. Grabe, 8 pala sila. Ngayon, pang-siyam na si FPRRD. Diba? Ang daming napurusahan Like kasali dito yung sa Titanic, si John Lennon, tapos ngayon si FPRRD. I-compile sana natin Pero I think iba na lang natin ang video kasi hahaba na to ng hahaba, diba? Pati din yung sa sa LA, California, yung nasunog. Yung sa Los Angeles, naalala nyo yun? Diba? About din yun sa parang minamak din nila si God. May mga parada din sila doon na grabe kung makapang pangbastos kay God. So ayun, natuloy yan. Question ba naman sino daw gumawa ng Bible Diba? So lahat na lang question ni FPRRD ngayon. Naka-question na tuloy siya. Questionin tuloy siya ng ICC. Guilty ka ba or not guilty? Diba? So questionin ka tuloy. So about naman yun nga, about dun sa stand ng DDS, kasi sila hindi na nila tinitingnan yung mga maling pinagagawa ni FPRRD. Gulat nga ako kahapon may nag-comment, sabi ba naman sa akin, ano naman kung totoo yung mga yan. Ang importante, meron silang mga magandang nagawa sa bano sa anak ng teteng. Sobrang close-minded par. So ganun na lang yun. Yung mga victim ng EJK or may mga corruption man, confidential funds man, wala na yun. Ang importante sa kanila, meron na nagawa. Kasi lahat daw ng mga politiko nangungurakot. Well, para sa akin naman kung lahat ng mga politiko nangungurakot, edi ganito na lang yung gawin natin. Kung sino yung mahuli, edi panagutin. Hindi yung parang i-exempt natin porket favorite natin. Diba? Biglang babarahan na lang natin ng word na parang, huwag nang parusahan yan, madaming nagawa yan Hindi pwede yun. So kung ang reasoning nyo is lahat ng mga politiko nangungurakot, edi kung sino yung mahuli, panagutin natin. Diba? Problema kasi sa inyo, gusto nyo ipahuli din lahat ng mga nasa administrasyon. Alam naman natin na sobrang hirap hulihin ng mga nasa kapangyarihan pa. Ganyan din naman yung nangyayari kay FPRRD dati, diba? Kaya nga dati hindi siya na-actionan ng ICC kasi anong ginawa niya? Diba? Hindi kumalas siya sa ICC kasi siya nga naman yung presidente. So siya yung masusunod parati. Tapos ngayon, atat na atat kayo, napanagutin din yung sa administrasyon. Hintayin nyo na lang, 2028 naman na diba? For sure, this coming 2028, wala, tatad na rin ng kaso yung sila Rimulya, sila Torre, sila PBBM. Nasa sa ano na lang yan kung paano nila ilulusot yan. Diba? Lilitisin yan. Paano na lang, pag-guiltyhan na lang talaga kung sino yung mas guilty. Si BP Sara, wala. Ga-undergo siya ng impeachment. Si FPRRD nandun sa dahig 2026 September pa. Tapos si Senator Bato, diba? So sa ngayon kasi mga DDS kasi hindi lang matanggap na ngayon yung downfall ng mga idolo nila. Diba? Pilit pa rin nilang inaangat kahit na pabagsak na ng pabagsak. Diba? Ay nako. So yun lang naman mga kanoysis. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Opinion Mo TV, subscribe nyo yan. Tapos syempre, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.